May dalawang klase daw ng kaibigan dito sa mundo. Ang isa ay yung kaibigan na gagawin ng lahat upang maitama ka sa tuwing ikaw ay naliligaw ng landas. Yung isa naman ay yung klase ng kaibigang susuportahan ka sa kahit anuman ang maging desisyon mo sa buhay mo, maging ito ay tama man o mali. Basta ang importante para sa kanya ay masaya ka sa ginagawa mo. Ikaw, anong klaseng kaibigan ba ang gugustuhin mong magkaroon ka? Dear Mama Mia, bata pa lang ako ay mahilig na akong makipagkaibigan. Hindi ako mahiyain kahit sa mga hindi ko kakilala. Lagi akong nauunang magpakilala kaya naman lumaki ang circle of friends ko. Pero may dalawa kong kaibigan na masasabi kong pinaka-espesyal at pinakamalapit sa puso ko. At yun ay walang iba kundi sina Carla at Vanessa. Mama Mia, simula pa lang elementary ay hindi mo na kami mapaghiwalay tatlo. Araw-araw kaming magkasama kahit sa uwian. Dahil magkakapitbahay naman kaming tatlo. Ako nga pala si Aryan, Mama Mia. Sa aming tatlong magkakaibigan, ako yung masasabi mong pasaway. Tapos si Carla naman ay yung parang leader namin. Samantalang si Vanessa ay yung laging sumasang-ayon lang sa lahat ng bagay. Kami lagi ni Carla ang nagka-clash ng personalities. Pero syempre, naayos din naman namin agad ang aming hindi pagkakaintindihan. Mama Mia, kahit nung nasa college ay palagi pa rin kaming nagkakasamang tatlo kahit pa nga magkakaiba na kami ng paaralan na pinapasukan. Sinisigurado pa rin namin na lagi kaming may oras para sa isa't isa. Pero iba na pala, Mama Mia, kapag may isa na sa inyo na nagkaroon na ng karelasyon. Oo, Mama Mia. Sa aming tatlo ay unang nagkaroon ng boyfriend si Carla. Agad naman po niyang pinakilala sa amin ang boyfriend niya na itago natin sa pangalang Rico. Isa lang ang masasabi ko kay Rico, Mama Mia. Sobrang gwapo niya talaga. Mama Mia, masama bang pagnasaan ng boyfriend ng kaibigan mo? Alam kong oo ang magiging sagot mo, Mama Mia. Pero syempre, alam ko naman na hanggang pantasya lang talaga ako. Ayoko namang mag-away kami ni Carla nang dahil lang sa isang lalaki. Tanging si Vanessa lang ang nakakaalam sa aking lihim na pagkakaroon ng crush at pagnanasa sa boyfriend ni Carla. Sa tuwing hindi nga nakakasama sa amin si Carla ay ang boyfriend niya lagi ang topic namin. Buti na lang talaga, Mama Mia, at hindi chismosa si Vanessa. Mama Mia, hindi ko nga alam kung papaano ko ba tatanggalin itong pagnanasang nararamdaman ko. Dahil sa tuwing nagkakasama kaming apat ay hindi ko talaga maiwasan na makipag-flirt ng konti kay Rico. Hindi ko alam, Mama Mia, at hindi ako sure kung napapansin ba ni Rico ang ginagawa ko. Dahil wala naman akong nakukuhang reaksyon mula sa kanya. Mama Mia, upang makaiwas na kay Rico ay nagdesisyon ako na sagutin ang masugid kong manliligaw na si Paul. Sinagot ko siya kahit ang katotohanan ay wala naman talaga akong nararamdaman para sa kanya. Ginawa ko lang yon, Mama Mia, para naman may mapagbalingan ako ng aking atensyon at wag nang ma-focus kay Rico at sa pagnanasa ko sa kanya. Mama Mia, nag-work naman nung una. Pero dumating kasi ang time na pare-pareho na kaming tatlo na may kanya-kanya ng boyfriend. At minabuti naming tatlo na ipaglapit rin ang mga boyfriends namin nang sa ganon ay maging komportable sila sa isa't isa at maging komportable ang lahat kapag magkakasama kaming anim. Mama Mia, tama naman.
Naging komportable naman sila. Maliban sa akin. Hindi ko alam pero bumabalik kasi yung matinding atraksyon na nararamdaman ko para kay Rico. Mama Mia, ang buong akala ko ay ako lang ang nakakaramdam ng ganoong pagnanasa. Pero natulala na lang ako nung minsan panakaw na hinawakan ni Rico ang kamay ko habang masayang nag-uusap ang lahat. Panay din ang dikit ng kanyang binti sa akin. Pareho kaming naka-shorts nung time na yon, kaya naman ramdam na ramdam ko talaga ang pagdikit niya sa balat ko. Mama Mia, tumayo ang mga balahibo ko sa kuryenteng hatid ng pagkakalapit ng mga balat namin sa isa't isa. Nang mapansin ni Carla na hindi ako kumikibo, ay tinanong niya ako kung may problema ba. Bahagya na lang akong ngumiti at nagsinungaling na naiihi ako. Nag-excuse ako para pumunta ng CR. Kailangan ko kasing ikalma ang sarili ko dahil baka kung ano pang magawa ko kapag hindi ko na makontrol ang matinding pagnanasang nararamdaman ko para sa boyfriend niya. Mama Mia, ang hindi ko alam ay sinundan pala ako ni Rico sa CR. Nung makalabas na nga ako sa comfort room ng babae, ay agad akong hinila ni Rico papunta sa madilim na bahagi ng lugar na yon. Mama Mia, doon ay siniil niya ako ng halik. Bagay na hindi ko naman ikinagalit at hindi ko tinanggihan. Bagkus ay ginantihan ko pa ang mga halik niya sa akin. Naputol lang ang paghahalikan naming dalawa nang mag-ring ang cellphone ko at nakita kong rumihestro doon ang pangalan ni Vanessa. Sinagot ko ito at sinabing pabalik na ako sa grupo. Hindi ko alam, Mama Mia, kung papaano ko ba nagawa yon sa aking kaibigan. Pero aaminin ko rin na hindi ko naman yon pinagsisisihan. Masaya ako sa halik na pinagsaluhan namin ni Rico. Sa totoo lang, noon lang ako nakaramdam ng ganong klasing kaligayahan dahil lang sa isang halik. Puno ng pananabik ang isipan ko noon, Mama Mia. Naiisip ko kung ganon na kasarap sa pakiramdam ang mahalikan ni Rico, paano pa kaya ang pakiramdam kapag naangkin na niya ang buong katawan ko? Mama Mia, hindi naman nag-aksaya ng oras si Rico. Kinabukasan ay agad siyang nagparamdam sa akin at nag-text. Nagyayaya siyang lumabas kaming dalawa ng kami lang. Alam kong attracted ako sa kanya pero syempre may takot pa rin sa isipan ko. Paano na lang kung makarating kay Carla ang lahat? Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag malaman niyang naglalandian kami ng boyfriend niya? Sinabi ko naman kay Rico ang pagdadalawang isip ko, Mama Mia. Pero hindi siya nagpatinag. Bagkus ay mas kinumbinsi pa niya ako na pagbigyan ng mga sarili namin. Sinabi niya sa akin na wala namang makakaalam dahil may alam raw siya na lugar na walang makakakilala daw sa amin. Ilang araw din pong nagtatalo ang puso't isip ko, Mama Mia. Hanggang sa umabot na nga ako sa isang mali pero nakakapanabik na desisyon. Sige, pagbibigyan ko ang sarili ko kahit isang beses lang. Yun ang sinabi ko sa sarili ko noon, Mama Mia. Binigyan ko pa ng lakas ng loob ang sarili ko na gawin ang hindi nararapat para lang malaman ang sagot sa tanong ko kung anong pakiramdam kapag inaangkin na ako ni Rico. Mama Mia, nakipagkita ako sa kanya at gaya nga nung sinabi niya, ay pumunta kami sa isang malayong private resort. Bago pa lang ito kaya wala pang masyadong tao doon. At doon nga, Mama Mia, pinagsaluhan naming dalawa ni Rico ang init ng gabi at ang init ng aming mga katawan at nararamdaman para sa isa't isa. Matapos nga naming ilabas ang lahat ng pagnanasa na meron kami,
ay ilang ulit pa niya akong niyaya. Gusto pa niya ulit na may mangyari sa amin. Ilang ulit niyang sinabi sa akin, Mama Mia, na sana ay makipagkita ulit ako sa kanya. Doon ay diniretso ko na si Rico. Sinabi ko sa kanya na dahil sa nangyari ay nalaman ko na hanggang pagnanasa lang talaga at hanggang sex lang ang pangangailangan ko sa kanya. Sinabi ko sa kanyang hindi ako nakaramdam ni katiting na pagmamahal at damdamin para sa kanya. Hindi rin ako sigurado, Mama Mia, kung nasaktan ko siya sa mga sinabi ko. Pero ilang araw din po siyang hindi nagparamdam sa akin, kahit nga sa girlfriend niyang si Carla. Ilang beses na ngang nag-rant sa amin si Carla dahil feeling daw niya ay may ibang babaeng kinalolokohan si Rico. Mama Mia, muntikan pa akong maubos sa mga sinabi niyang yun. Sinipa din ako ni Vanessa sa paa sa ilalim ng mesa, sabay tingin niya ng masama sa akin. Oo, Mama Mia, alam ni Vanessa ang lahat. Kasi nung unang nagkahalikan kaming dalawa ni Rico ay nakita niya pala kami. Kaya pala siya tumawag sa cellphone ko noon para matigil ang paghahalikan namin ni Rico. Pero pinili niyang manahimik dahil sabi niya ayaw niyang magkagulo at ayaw rin niya na masira ang friendship naming tatlo ni Carla. Sinabi ko din naman sa kanya na isang beses lang talaga na nangyari yon at hindi na ako uulit. Kaya naman nagkasundo kaming dalawa ni Vanessa na panatilihing lihim ang kasalanang ginawa ko sa isa sa best friends namin. Mama Mia, upang makaiwas ay nagdesisyon ako na maglaylo muna sa pagsama-sama sa mga kaibigan ko. Hiniwalayan ko na rin ang boyfriend kong si Paul at pinili kong mag-focus na lang sa eskwela. Nung makagraduate ako ay agad din po akong naghanap ng trabaho. Ang plano sana namin noong tatlo ay sa iisang kumpanya lang kami magtatrabaho. Nang sa ganon ay magkakasama pa rin kami. Gusto kong tumanggi, Mama Mia, pero wala naman akong magandang maidadahilan sa kanila. Ayoko rin na kinukumpronta nila ako. Kaya naman ang ginawa ko, Mama Mia, ay hindi ko pinag-igihan ang application ko. Hindi ko rin sineryoso ang exam, kaya yun ang nangyari at hindi ako natanggap sa kumpanyang pinag-applyan namin. Tanging si Vanessa at Carla lang ang magkatrabaho. Ang akala nga nila ay nalungkot ako pero ang katotohanan, Mama Mia, ay naging masaya ako dahil hindi ko pa din makalimutan ang nagawa kong kasalanan sa kaibigan kong si Carla. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin ako pinapatulog ng mahimbing sa alaalang may nangyari sa amin ng boyfriend ng kaibigan ko. Mama Mia, dahil sa pag-iwas ko ay kinausap na ako ni Vanessa. Ang sabi niya ay hindi daw dapat ako makonsensya dahil hiwalay naman na daw sina Rico at Carla. Hindi na raw kailangang ungkatin pang nakaraan. Ang sabi niya ay nakakahalata na raw si Carla na parang umiiwas raw ako sa kanila. Baka nga daw sa ginagawa kong pag-iwas ay ito pa ang maging dahilan upang mabuwag ang aming pagkakaibigan at upang malaman ni Carla ang buong katotohanan. Nung nalaman ko yun ay nakahinga ako ng maluwag, Mama Mia. At least ngayon, hindi na ako makokonsensya at hindi na rin ako magdadalawang isip na sumama sa kanila dahil hindi ko na makikita si Rico. Kasi nga, hiwalay na sila ni Carla. Tama nga naman si Vanessa, Mama Mia. Past is past. So wala nang dahilan upang umiwas pa ako. Bumalik kaming tatlo sa dati. Bagamat kapwa na kami may mga trabaho, ay nagagawa pa rin naming ibalik ang dati naming closeness. Ang alam ko din noon, Mama Mia, ay may mga nanliligaw na sa dalawa kong kaibigan. Pero hindi ko na inalam kung sino-sino ang mga ito. Baka kasi kapag nakilala ko na, ay may pagnasaan na naman ako. Baka magkasala na naman ako, Mama Mia. Ang tanging alam ko lang noon ay kasamahan daw nila sa trabaho ang kanilang mga manliligaw.
Masayang masaya ako para sa mga kaibigan ko, Mama Mia. Masaya ako dahil alam kong masaya din sila. Hanggang sa magpakasal na nga si Vanessa sa lalaking itago natin sa pangalang Kaloy. Mama Mia, ang asawa ni Vanessa ay may sariling pinapaupahang mga apartment na di kwarto-kwarto. Mabait naman siya at madali din kaming nagkasundo. At nagkasundo rin sila ni Carla. Aaminin ko, Mama Mia, na nung mga panahon na yun ay medyo naiinggit ako sa mga kaibigan ko. Dahil pareho na silang may mga karelasyon at masaya na sa mga buhay pag-ibig nila. Si Carla ay may nobyo na rin daw at malamang ay susunod na ito na magpakasal. Habang ako naman ay bokya, wala pa ring karelasyon. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay malapit na akong maiiwang mag-isa. Dahil kapag nagkaroon na ng asawa si Carla ay ito na ang magiging priority niya at magiging huli na ako sa listahan. Sinabihan ako ni Vanessa na bakit daw hindi ko subukang sumali sa mga dating apps. Agad ko namang tinanggihan yon, Mama Mia, dahil lang sa isip ko dati ay ang mga dating apps na yan ay para lang sa mga desperado at desperada. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay wala akong magawa at nanonood lang ako ng mga video sa Facebook. Nang biglang pinalabas ang isang advertisement ng isang dating app. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon at dinownload ko ang nasabing dating app na yon. Pero dahil hindi naman ako mahilig sa mga affam o foreigners, ay nag-download ako ng ibang app na may mga Pinoy na lalaki. At doon sa app na yon, Mama Mia, ay nakilala ko si Noel. Ako yung unang nag-message sa kanya at matagal-tagal din bago siya nag-reply sa akin. Nung umpisa ay laro-laro lang naman ang lahat para sa akin. Landian, flirting kumbaga. Sumali lang ako doon upang makahanap ng pwede kong landiin online. Safe naman yun, Mama Mia, dahil wala naman talaga akong balak na makikipag-meet sa kung sino man ang makilala at maging kaibigan ko sa dating app na yon. At kadalasan ng mga nakikilala ko doon, Mama Mia, ay hindi naman nagtatagal ang aming mga paglalandian. Pero iba si Noel. Kung nung una ay hindi siya nagre-reply, nung naging magka-chat na kami lagi, ay siya na ang naging masugid sa pagchat-chat sa akin. At sa totoo lang, Mama Mia, ilang beses na rin akong niyaya ni Noel na mag-meet na kami in person. Pero syempre, takot ako, Mama Mia. Takot ako makipag-meet sa isang taong nakilala ko lang online. Ayoko kasing ma-scam, Mama Mia. Hindi naman na-offend sa akin si Noel. Bagkos ay nakipag-video call pa siya sa akin upang kahit papaano daw ay mapanatag ako na totoong tao siya. Tama naman, Mama Mia. Totoong tao nga naman siya. Dahil sa araw-araw naming pagchat at video call, ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kaya naman nung muli niya akong niyaya for a meet-up, ay pumayag na ako. Mama Mia, sa totoo lang ay hindi ko kailanman pinagsisihan ang pagpayag ko sa meet-up namin na yon ni Noel. Dahil mas nakita ko na mas gwapo pala siya sa personal kesa sa online. At katulad sa chat ay makwela din siya. Bagay na labis kong nagustuhan sa kanya. At hindi nagtagal ay nanligaw na nga sa akin si Noel, Mama Mia. Ayoko nang magpatumpik-tumpik at magpaligaw-ligaw pa, Mama Mia. Kaya naman agad ko nang sinagot si Noel. Mama Mia, masaya akong ipinakilala si Noel sa aking mga kaibigan at sa mga partners nila. Boto naman at masaya ang lahat para sa amin, maliban na lang kay Carla. Unang beses pa lang na nakita ni Carla si Noel ay agad na niya akong kinausap. Nagtatanong siya kung gaano ko raw ba kakilala si Noel. Iba daw kasi ang kutob niya dito. Mama Mia, nasabi ko na ba na ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung pinakekealaman ng buhay ko?
Kaya naman Mama Mia, hindi ko pinansin at hindi ko pinakinggan ng mga babala ni Carla sa akin. Katunayan yan ay wala pang isang buwan mula nung maging kami ni Noel ay pumayag na kung may mangyari sa aming dalawa. Iba si Noel pagdating sa kama. Marami na akong mga karanasan sa pakikipagtalik at isa na nga doon yung exciting na pakikipagtalik ko kay Rico. Pero iba ang nararamdaman ko ngayon kay Noel. Ibang level ng kaligayahan ang naipapadama niya sa akin. Mama Mia, hinahanap-hanap ko na ang init ng kanyang katawan. Kapag hindi ko nakikita si Noel ay para na akong mababaliw. Masayang masaya ako Mama Mia sa relasyon naming dalawa na hindi ko na napansin ang mga red flags kay Noel. At isa nga sa pinakamalaking red flags na dapat ay pinansin ko na nung una pa lang ay ni kahit minsan ay hindi pa ako dinala ni Noel sa bahay niya. Ni wala pa akong nakilala sa kanyang mga kaibigan at kapamilya. Ang sabi niya lang daw ay masyado pa raw maaga at hindi raw ako nababagay sa bahay nila dahil maliit daw ito. Kahit nga yung social media ni Noel ay hindi niya pinapakita sa akin. Palusot niya ay hindi naman daw siya active doon at nakalimutan na raw niya ang mga password niya sa lahat ng kaniyang mga social media accounts. Mama Mia, alam kong imposible yon. Dahil nagkaroon nga siya ng oras na sumali sa isang dating app sa social media pa kaya. Sabi nga nila, what you don't know won't hurt you. Kaya naman mas pinili ko na lang maging bulag sa katotohanan. Mas pinili kong wag nang alamin kung ang katotohanan na yun ay makakasakit lang sa akin at makakasira lang sa amin ni Noel. Hindi na ako nagtanong Mama Mia at hindi na rin ako naghalungkat tungkol sa kaniyang buhay. Gusto kong mapanatili ang aming relasyon ni Noel. Kaya imbes na maging nagger at maging demanding, ay mas pinili kong maging isang perfect girlfriend. Binigay ko ang lahat ng gusto ni Noel. Sinakyan ko lahat ng mga nais niya lalo na pagdating sa kama. Masaya ako Mama Mia. Alam ko yon. Pero ang hindi ko alam Mama Mia kung ako ay nagbubulag-bulagan sa mga red flags ni Noel, ang kaibigan ko palang si Carla ay hindi natahimik sa masama niyang kutob tungkol sa boyfriend ko. Kaya naman ginawa niya ang lahat para malaman ang nakaraan at ang totoong buhay ni Noel. Isang araw Mama Mia ay bigla na lang akong pinuntahan ni Carla sa opisina. Sinadya niya ako doon upang makasigurado na hindi ko pa kasama si Noel. Mama Mia, may ipinakita siya sa akin ng mga litratong kanyang nakalap raw. Si Noel ay may kinakasama na raw babae at meron na rin daw itong isang anak. At kasalukuyang nakatira ang asawa nito sa Cebu. Si Noel daw Mama Mia ay pansamantala lamang dito sa Maynila. Nandito lang daw si Noel for maybe 2 or 3 years. Iyon ay base sa sinabi ng kasamahan ni Noel na nakausap ni Carla. Imbis na magalit ako kay Noel dahil nagsinungaling siya sa akin at niloloko niya ako, Mama Mia, sa kaibigang si Carla pa ako nagalit at nainis. Naiinis ako dahil sobrang panghihimasok niya sa buhay ko. Nagagalit ako dahil hindi ko naman hiningi sa kanya na imbestigahan ang boyfriend ko. Nagagalit ako sa pagkatuklas niya ng totoo tungkol kay Noel. Sinabi sa akin ni Carla na kaibigan ko raw siya at ayaw daw niyang makita na mapunta ako sa putikan at kasalanan. Sabi pa niya, I deserve someone better. I deserve a love that is faithful and true. Yun ang sabi niya sa akin, Mama Mia. Sa totoo lang, alam ko naman at the back of my mind na appreciate ko ang ginawang yun ni Carla. Pero kasi Mama Mia, kaligayahan ang nakataya dito. Kaligayahan ko. Kaya nung nagkita kami ni Noel nung hapon na yon ay hindi ko na binanggit sa kanya ang natuklasan ko.
I promised that day na hindi ko bibigyan ng dahilan si Noel para iwanan ako at piliin ang tuluyan ng babaeng kinakasama niya. Naisip kong bibigyan ko siya ng maraming dahilan, Mama Mia, para ako ang piliin niya. Mama Mia, mas nag-effort pa ako sa relasyon namin. Mas pinaramdam ko kay Noel kung gaano ko siya kamahal. Lagi kong pinaparamdam sa kanya na kailangan ko siya at hindi ako mabubuhay nang wala siya sa tabi ko. At sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa, Mama Mia, ay binibigay ko rin ang best performance ko sa bawat araw at sa bawat pagkakataon na may nangyayari sa amin. Alam kong hindi tama at alam kong mali, pero sumugal ako, Mama Mia. In fact, isinugal ko ang lahat sa akin. Ibinigay ko ang lahat at wala akong itinira sa sarili ko. Masigurado ko lang na ako ang pipiliin ni Noel sa bandang huli. Pero syempre, Mama Mia, ang lahat ng mga ginagawa ko ay hindi nagustuhan ng kaibigan kong si Carla. Sa katunayan ay naging dahilan pa ito ng halos araw-araw naming pag-aaway sa cellphone. Lagi kong sinasabi kay Carla noon na hayaan na lang muna niya ako. Gusto ko lang mahalin si Noel kahit sandali lang. Pero hindi yun natanggap ni Carla. Ang sabi niya, Mama Mia, kung mas maaga kong hihiwalayan si Noel ay mas maaga raw akong makaka-move on mula rito. Nagbanta pa siya sa akin na kung hindi raw ako makikipaghiwalay kay Noel ay siyang magsasabi na alam ko na ang totoong sikreto ng boyfriend ko. Mama Mia, naging desperada ako nung mga panahon na yun dahil kilalang kilala ko si Carla. Alam kong gagawin niya ang binabanta niya sa akin. At upang mapigilan siya ay sumang-ayon ako sa gusto niya. Nagpanggap ako na hihiwalayan ko na si Noel, pero ang totoo, Mama Mia, ay wala naman talaga akong balak na gawin yon. Naiisip ko na iiwasan ko na lang na makipagkita kay Carla nang sa ganon ay hindi na siya makapagtanong sa akin. Mama Mia, dinivert ko rin ang bawat tawag ni Carla. Kaya hindi na nagre-ring sa tuwing tatawag siya sa akin. Sa umpisa ay mahirap dahil alam ko na may kakilala si Carla sa office namin at malamang ay ito ang magiging mata at tenga niya sa bawat pangyayari sa buhay ko. Pinakiusapan ko na lang si Noel na wag nang pumunta sa office at sa labas na lang kami magkikita. Mama Mia, para akong isang kriminal sa tuwing nagkikita kaming dalawa ni Noel. Dahil laging pumapasok sa isip ko na baka makita kami ni Carla o baka may makapagsabi sa kanya na kami pa rin ni Noel. Mabuti na nga lang at nandyan pa si Vanessa. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Sa kanya ko iniyak ang lahat-lahat. Lagi nga akong tumatambay sa bahay nila noon, kaya naman nalaman ko rin na may isang bakanting kwarto sa kanilang paupahan. Mama Mia, bigla ay pumasok sa utak ko ang isang ideya. Upang hindi maghinala si Carla, ay pinakiusapan ko si Vanessa at ang kaniyang asawa na ako na lang ang uupa sa bakante nilang unit. Kwento ko ang sitwasyon namin. Nung una ay ayaw pang pumayag ng mag-asawa dahil baka ito raw pa ang maging dahilan para magkasira ang aming pagkakaibigan ni Carla. Pero nag-alok ako ng dobling halaga sa presyo ng kanilang upa. Alam kong kapwa sila sumusuporta sa kanilang mga magulang, kaya naman nangangailangan talaga sila ng pera. Ginamit ko ang pera upang mapapayag ko sila sa gusto ko. Masama na kung masama, pero ito lang ang alam kong paraan para makapagkita kaming dalawa ni Noel nang hindi nalalaman ni Carla. Simula nga nung pumayag sila ay naging masaya ang mga araw namin ni Noel, Mama Mia. Ginawa naming love nest ang narentahan naming unit kina Vanessa. Si Vanessa rin ang naging kakampi ko sa pagtatago ng katotohanan tungkol sa relasyon naming dalawa ni Noel. Nagpapasalamat talaga ako sa kaibigan kong yun dahil nandyan siya para suportahan ako sa kahit anumang kalokohan ang naiisip ko.
Basta't yung kalokohan na yun ay magpapasaya sa akin. Pero totoo talaga at saksi ako na totoo ang sinasabi ng iba na walang sekreto na hindi nabubunyag. Dahil nahuli rin kami ni Carla, Mama Mia, sa bahay ni Vanessa. Hindi kami nakapagsalita nung biglang pumasok si Carla sa loob ng bahay ni Vanessa. Mama Mia, nandun rin nung mga oras na yon si Noel. Doon ay nagpang-abot talaga kami. Sobrang galit at dismayado sa amin si Carla. At doon mismo ay sinabi niya kay Noel ang alam ko. Sinabi niya kay Noel na alam ko na ang buong katotohanan. Nakita ko ang labis na pagkabigla sa mukha ng boyfriend ko, Mama Mia. Hindi ko rin alam kung papaano ko pa isasalba ang sitwasyon na yon. Mama Mia, isa lang ang alam ko. Ayokong mawala sa buhay ko si Noel. Kaya nung akmang aalis na siya ay pinigilan ko siya. Paglingon niya sa akin ay nakita ko ang galit sa mga mata niya kaya napaatras na lang ako bigla. Pinanood ko na lang siya habang papaalis hanggang sa mawala na siya sa aking paningin. Yon ang simula ng matindi naming away ni Carla. Mama Mia, sinabihan ko siya ng mga masasamang salita. Katulad na lang ng pagiging walang pakialam niya sa nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya na hindi ko naman siya kaano-ano kaya wala siyang pakialam kung anong mangyari sa buhay ko. Hindi ko siya nanay kaya wag niyang pakialaman ang mga desisyon ko. Alam naman niya kung gaano ko talaga kamahal si Noel at alam niyang madudurog ako oras na mawala ito sa akin. Pero mas pinili pa rin niyang isiwalat ang lahat at saktan ako ng todo. Sa lahat ng mga masasakit na salitang sinabi ko, Mama Mia, ay hindi naman nagpatinag si Carla. Kahit si Vanessa nga ay inaway na din niya. Sabi niya napakakonsentidor daw ni Vanessa bilang isang kaibigan. Anong klase daw siyang kaibigan na hinahayaan lang na mabuhay ako sa ilusyon at kasalanan kasama si Noel. Mama Mia, hindi na sumagot si Vanessa. Kaya bilang pagtatanggol ko sa kanya ay ako ang sumagot kay Carla. Siya ang klase ng kaibigan na hinahangad ang kaligayahan ko. Siya ang kaibigan na mas pipiliin ang kaligayahan ko kesa sa anumang bagay, kesa sa pagiging ipokrita at pagiging santa-santa na katulad mo, Carla. Mama Mia, ayoko na sanang lumala pa ang away namin ni Carla. Pero yun ang nangyari dahil sa pagsagot-sagot ko sa kanya. At magpasa hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako kapag naiisip ko ang nangyari sa pagkakaibigan naming tatlo. Hindi ko kasi alam kung paanong humantong sa ganito ang lahat. Alam ko naman, Mama Mia, na may mali at may masama talaga akong ginawa. Mali ang pakikipagrelasyon ko kay Noel, lalo na nung nalaman ko na meron na siyang kinakasama. Pero masisisi mo ba ako, Mama Mia, kung isa lang akong babaeng labis na nagmamahal? Masisisi mo ba ako kung ang tanging nasa isip ko lang noon ay ang magpasakin si Noel? Isa pa, wala pa naman siguro akong kasalanan sa Diyos at sa mata ng batas dahil hindi pa naman kasal si Noel sa kinakasama niya. May chance pa na ako ang piliin niya at ako ang pakakasalan niya sa huli. Halos 3 linggo din akong hindi sinasagot ni Noel. Lahat ng tawag at text ko sa kanya ay wala siyang ni isa mang sinagot. Sa tuwing pupuntahan ko siya sa trabaho niya ay iniiwasan niya ako. Hanggang sa isang text talaga ang pinadala niya sa akin, Mama Mia. Please, Aryan, wag mo muna akong kausapin o puntahan sa opisina ko. Kailangan kong makapag-isip. Mama Mia, kahit masakit at kahit labag sa loob ko ay binigay ko ang gusto ni Noel. Binigyan ko siya ng space na kanyang hinihingi. Sa tuwing labis ko siyang mamimiss ay pinupuntahan ko siya sa office niya pero hindi ako nagpapakita. Tinitingnan ko lang siya mula sa malayo. Dahil sa pagkakahiwalay namin ay nalaman ko talaga kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko kakayanin kung sakaling tuluyan nang mawala sa buhay ko si Noel.
Kaya gagawin ko ang lahat kahit ang magmakaawa sa harapan niya upang wag niya akong iiwanan. Mama Mia, handa akong maging number 2. Hindi ako magdedemand na piliin niya ako. Hindi ko siya hihinga ng kahit pa higit sa bagay na kaya niyang ibigay sa akin. Sapat na sa akin, Mama Mia, ang kaalaman na kami pa ring dalawa at mahal pa rin niya ako. Lahat ng yun ay sinabi ko kay Noel. Lubos ang kasiyahan ko nung pumayag siya na ipagpatuloy namin ang aming relasyon. Sinabi din niya sa akin, Mama Mia, na hindi pa rin niya kayang hiwalayan ang kinakasama niya dahil may anak silang dalawa. At isa pa ay doon po sa bahay ng mga magulang ni Noel nakatira ang babae. Masakit, Mama Mia, na hindi pa kaya ni Noel na iwanan ang babaeng yon, pero tinanggap ko. Hindi ako nagpakita ni kahit katiting na pagtutol sa mga sinabi niya sa akin. Medyo matagal-tagal din bago na ibalik ni Noel ang relasyon namin sa dati. Sabihin na nating naging awkward kami sa isa't isa nung una. Pero dahil mahal ko siya, ay winork out ko talaga ang aming relasyon. Hindi ko hahayaan, Mama Mia, na basta-basta na lang kaming maghihiwalay. Hindi ko hahayaan na basta-basta na lang matapos ang pagmamahalan naming dalawa. Nakita naman ni Noel lahat ng efforts ko, kaya unti-unti ay bumalik kami sa dati. Kinalimutan naming dalawa ang katotohanan na may kinakasama na siya sa Cebu. Alam ko, Mama Mia, na mahal rin ako ni Noel. Kaya kahit ganon ang setup naming dalawa ay ayos lang sa akin. Basta't ang importante ay magkasama pa rin kami. Mama Mia, sa tingin ko ay naayos ko na nga ang relasyon namin ni Noel. Pero ang hindi ko alam ay kung kailan ko magagawa yon sa relasyon namin ni Carla at Vanessa. Simula kasi nung mag-away kami at nalaman niya na kami pa rin ni Noel, ay pinutol na ni Carla ang komunikasyon niya sa akin. Kahit si Vanessa ay hindi na rin nagpaparamdam pa sa akin, Mama Mia. Alam kong ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang sumira ng aming pagkakaibigan. Ang nooy hindi mapaghiwalay ay nagkabuwag-buwag na ng dahil lang sa maling pag-ibig ko para kay Noel. Pero hindi ako susuko. Aasa pa rin ako na balang araw ay magkakabati pa rin kaming tatlo at darating ang punto na pagtatawanan na lang namin ang mga nangyaring ito. Mama Mia, tumagal ang relasyon naming dalawa ni Noel hanggang sa nabuntis na nga niya ako. Ang akala ko, Mama Mia, ay magiging masaya siya sa pagbubuntis ko. Ang akala ko, ang bata na ang magiging dahilan para ako na ang tuluyang piliin ni Noel at tuluyan na niyang hiwalayan ang kanyang kinakasama. Pero nung ibinalita ko sa kanya yun ay nagalit siya, Mama Mia. Sabi niya, hindi raw ako pwedeng mabuntis. Kailangan ko raw ipalaglag yung bata para hindi magkadaletse-letse ang buhay namin pareho. Nalilito ako sa mga sinasabi niya, Mama Mia. Dahil ang alam ko ay gusto naman niya na magkapamilya na kaming dalawa. Pero isang katotohanan ang sumampal sa akin. Kaya pala hindi pwede na magkaanak kami dahil nakatakda na pala siyang ikasal next month sa kanyang kinakasama. Hindi niya raw sinabi sa akin yun dahil ang buong akala niya ay tanggap ko na magiging number 2 lang ako sa buhay niya sa habang panahon. Nasampal ko siya dahil sa kanyang mga sinabi. Hindi ko napigilang manumbat sa kanya pero bumalik lang lahat sa akin. Dahil ang totoo, Mama Mia, ay ako naman talagang nagpumilit sa kanya na magkabalikan kami. Mama Mia, dahil sa nangyaring yun ay tuluyan na kaming nagkahiwalay ni Noel. Pero itinuloy ko pa rin ang aking pagbubuntis. Sa ngayon ay may 1-year-old na akong anak. Hindi ko na rin tinangkapang kontakin si Noel. Simula pa lang naman kasi ay klinaro niya sa akin na ayaw niya sa anak naming dalawa.
Bumalik ako sa amin, Mama Mia, at ang pamilya ko ang tanging naging sandalan ko upang muling harapin ang mga hamon sa buhay. Lalong-lalo na ang mga consequences sa mga desisyong ginawa ko. Kasalukuyan ko ring inaayos ang pagkakaibigan namin ni na Carla at Vanessa. Alam kong mahaba-habang proseso pa ang pagdadaanan namin. Pero hindi ako bibitaw, Mama Mia. Naniniwala pa rin ako na darating pa ang araw na mapapatawad din ako ng mga kaibigan ko. Hindi ko din naman sana sinasarado ang puso ko, Mama Mia, para sa mga gustong pumasok rito. Hindi ako umaasa pero hindi ko sinasara ang posibilidad na pwede pa akong makahanap ng taong totoong magmamahal sa akin. Nakayanan ko ngang magtiis at magmahal ng maling tao. Paano pa kaya sa isang taong karapat-dapat ko nang mahalin? Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Aryan. Nako, kapag talaga pag-ibig ang pinag-uusapan, nagiging baliw, bulag, at tanga ang isang tao. Sa sobrang pagmamahal na nararamdaman natin, ang akala natin ay hindi na natin kakayaning mabuhay pa nang hindi kasama ang minamahal natin. Pero sana kapag dumating ang punto na labis-labis kang magmamahal, sana wag mong isakripisyo ang mga naunang tao na dumating sa buhay mo. Aryan, pasensya na kung sasabihin ko sa iyo to. Medyo makapal ang mukha mo sa puntong nagalit ka kay Carla sa pangingialam niya. Ni hindi ka pa nga humingi ng tawad sa ginawa mo noon sa kanya nung ikinama mo ang dati niyang nobyo na si Rico. Pero ganun pa man ang nangyari, hangad ko pa rin ang kaligayahan at ang pagkakabuo niyo ulit ni na Vanessa at Carla. Maraming salamat sa pag-share mo ng kwento mo dito sa ating programa. At kung ikaw na nakikinig ngayon ay naaliw sa pinadalang sulat ni Aryan, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At huwag mo rin kalimutan na kung ikaw ay may sariling kwentong nakakaaliw, nakaka-inlove, nakakainis, nakakagalit, pwede mo yang i-share. Mag-email ka lang sa @mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag mong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa bawat nating upload. Kung meron ka ring mga kaibigan na hindi pa nakapag-subscribe, i-invite mo na sila para mas lalong lumaki ang ating community. Magandang araw, ako po si Mama Mia.